So yan mga kababayan, so nandito pa rin ako sa Malacanang Palace and pagpasensyahan nyo na po yung recent na uploaded po natin na video, yung audio po pala, ang na-capture ko is yung kay Kuya JDB, no? Kasi pareho kaming nakaboya, so yun lang yung downside pagka may kapareho kang boya sa area is pwedeng yung boses nung merong may boya rin na gamit ang makaka-capture niya. So ayan po, hindi ko na banggit sa inyo kanina dahil nga iba yung audio na na-capture natin kung ano-ano nga po yung handog na serbisyo ng ating Pangulo. So handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Yun po yung tema, no? So President Ferdinand Marcos Jr. has directed the Department of Health to cover the cost of all inpatient and outpatient and emergency services. Bali ito po yung mga listahan, no, na meron pong kumbaga wala na silang babayaran na billing. Bali, ito po yung mga services, bali chemotherapy, dental services, dialysis, implants, laboratory and diagnostic procedures, therapy and rehabilitation service. And mga kababayan, pasensya na, cut ko muna. Sobrang dami pa ring tao and as of this time na 6:42 po ng gabi, pabugso pa rin po ang dami ng tao. Partida mga kababayan, pabugso-bugso din yung ulan, no? Pero wala talagang paawat ang ating mga kababayan para makisalo po or makisaya sa kaarawan po sa ika-67th birthday ng ating mahal na Pangulo. So ituloy ko po, bali these free services are available in all public tertiary hospitals nationwide. So sa National Capital Region po, East Avenue Medical Center, Jose Arias Memorial Medical Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center, Philippine General Hospital, Philippine Heart Center, Philippine Orthopedic Center, sa may Luzon naman po, Batanes General Hospital, Batangas Medical Center, Bicol Medical Center, Cagayan Valley Medical Center, Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, Ilocos Training and Regional Medical Center. Sa Visayas naman po, Eastern Visayas Medical Center, Gov. Celestino Magallanes Memorial Hospital, Vicente Soto Memorial Medical Center, and syempre sa Mindanao, Amaya Pakpak Medical Center, Cotabato Regional and Medical Center, Davao Regional Medical Center, Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center, Zamboanga City Medical Center. So itong mga binanggit ko pong ospital at programa, zero billing po ito, zero billing program para po ito sa ngayong araw, bali September 13, 2024, para po yan sa mga inpatient, outpatient, and emergency services. Bali ulitin ko po yung mga free services or medical services, no? Chemotherapy, dental services, dialysis, implants, laboratory and diagnostic procedures, therapy and rehabilitative services. So yan mga kababayan, yun po yung mga libreng serbisyo para sa ating mga kababayan, at yung mga binanggit ko pong ospital, yun po yung nag-a-accommodate ng zero billing program para po ngayon sa kaarawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bari handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. So syempre aside dyan, kanina nga po nabanggit ko na nagtrabaho pa ang ating Pangulo. So hindi naman porkit birthday niya party-party na lang, 'di ba? So nagtrabaho pa ang ating Pangulo at nagtungo nga siya kanina sa May Nueva Ecija po. Ayan, para po sa agri-puhunan. So yan, aside from that po, bali, nagkaroon nga po ng distribution sa province ng Nueva Ecija, first ever to be held in Central Luzon. So, following the passage and full implementation of Republic Act RA number 11953 or the new Agrarian Emancipation Act, these certificates exempt the ARBs or Agrarian Reform beneficiaries from estate tax and include them in the Department of Agriculture's registry system for basic sectors in agriculture, serving as a tangible expression of the administration's commitment to completely relieve the agrarian reform beneficiaries from financial
financial burden. A total of 9,832 na ano po ito mga kababayan na condonation will be released. Condonation, certificate of condonation with release of mortgage para po sa ating agrarian reform beneficiaries. Bali, 41 million worth of agri-credit checks to 480 agrarian reform beneficiaries representing 12 ARB organizations are also being handed over during the program. The President and the Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella distributes mock checks to 5 select accessible loan for empowered, resilient, and transform. Bali, aside from that mga kababayan, ayan nga po, 'di ba? Alam niyo naman yung New Emancipation Act kung saan buburahin ng ating mahal na Pangulo ang mga pagkakautang ng ating mga magsasaka. So, andito po, ang sabi po, burado na ang utang ng higit 1,000 pang mga magsasaka sa Bulacan at may sarili ng lupa ang 343 na ARBs sa Batangas. So, yun po yung binanggit ko sa inyo nung mga vlogs po natin ng mga previous pa no, na itong ang nilagdaan ni PBBM na batas na naglalayong mawala na po or mabura na yung mga pagkakautang ng ating mga kababayang magsasaka sa pamahalaan. Pati po yung mga taxes mabubura na rin po, 'di ba? Napakagandang programa nga ito. Proyekto para po sa ating mga kababayan. And syempre, aside dyan, namigay din po, katulad ng sabi ko kanina, namigay din po ng free lunch si PBBM sa mga ospital no, dito po sa ating bansa. Hindi lang po mga empleyado, hindi lang po mga doktor, mga nurse ang nakatanggap ng libreng lunch, pati na rin po yung ating mga patient. Ayan, nakakatuwa nga po at sobrang saya makikita sa mga mata ng ating mga kababayan, lalo na po sa mga bata na handugan nga po sila ng pa-Jollibee ng ating mahal na Pangulo. Meron pa nga doon isa, kung makikita nyo po dyan sa may post natin, nandun pa, kumbaga present si Jollibee para po pasiyahin itong ating mga kabataang pasyente dyan. So yun mga kababayan, hanggang ngayon napakadami pa rin tao. Napakahaba pa rin ang pila actually, pati dun sa may labas. Kasi bago dito mga kababayan, meron pang pila yan dun sa labas. So napakadami pa rin tao. Mag-aalas 7 na po. Hanggang alas 9 po ito, no? So yan mga kababayan, first time ito na mangyari na buksan nga po ang Malacanang Palace para sa ating mga kababayan. Bali, hindi lang ngayon yun nangyari, no? Bali, last year, nung Pasko po, binuksan din, pati simbang gabi actually, binuksan din po ang Malacanang para po sa ating mga kababayan. So, parang sa pagkakaalala ko, si PBBM pa lang yung nakakagawa ng ganun, na bubuksan ng palasyo para sa mga Pilipino, 'di ba? Walang pinipili, kahit sino pwedeng pumasok, kahit sino libreng pumasok. Sabi nga ni PBBM na ang palasyo, ang Malacanang Palace, ay hindi lang para sa kanya, kundi para tahanan po ito ng ating mga kababayang Pilipino. So yan mga kababayan, once again, this is Divine PH, and ingat po tayong lahat dahil masama pa rin ang panahon, may habagat at may bagyong ang pumasok, no? So yun po, ingat po tayong lahat, and maraming salamat po sa inyong lahat.